Marcos laban sa Duterte. Bakit sila nag-away? Ang katotohanan. Sino ang nasa likod ng gulo nina BBM at VP Sara? Noong 2022, nayanig ang Pilipinas sa pagbuo ng Uniteam, ang pagsasama ng dalawang dambuhalang pamilya sa politika, ang mga Marcos ng North at Duterte ng South. Landslide victory. Akala ng marami, ito na ang simula ng mahabang pagkakaisa. Pero bakit ngayon, ang dating magkakampi, halos hindi na magtinginan at ang palitan ng salita na uuwi na sa personalan? Sa videong ito, hihimayin natin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit nag-away ang mga Marcos at Duterte. Tara, pag-usapan natin ang confidential funds issue. Ang unang lamat, ang pera. Noong 2023, tinanggalan ng Kamara sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez na pinsan ni BBM ang Office of the Vice President at DepEd ng 650 milyong confidential at intelligence funds. Para sa kampo ng mga Duterte, ito ay isang malinaw na political attack. Bakit daw tinarget ang Vice-Presidente? Dito nagsimulang lumabas ang mga maaanghang na salita ni VP Sara laban sa liderato ng Kamara, ang papel ni Martin Romualdez. Bakit si Martin Romualdez ang sentro ng galit? Maraming analyst ang nagsasabi na si Romualdez ay naghahanda para sa 2028 presidential elections. At sino ang pinakamalaking hadlang? Si Sara Duterte na laging nangunguna sa surveys. Mula sa pagpapatalsik kay Gloria Arroyo sa pwesto hanggang sa pagbusisi sa budget ni Sara, nakikita ng mga Duterte na si Romualdez ang operator na sumisira sa kanilang pangalan. Ang isyu ng ICC at war on drugs. Ito ang itinuturing na red line. Noong panahon ni Digong, sarado ang pinto ng Pilipinas sa ICC. Pero sa ilalim ni Marcos, tila nag-iba ang tono. Sinabi ni BBM na pinag-iisipan ang pagbabalik sa ICC. Noong March 2025, matapos ang matinding giryan, naganap ang hindi inaasahan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Para sa mga Duterte, ito ang pinakamatinding pagtatraidor ng Administrasyong Marcos. Ang bangag laban sa fentanyl war. Hindi lang politika ang labanan, naging personal na rin. Tinawag ni Digong si BBM na bangag o drug addict. Sumagot naman si BBM na baka epekto lang ito ng fentanyl na iniinom ng matandang Duterte. Ang batuhan ng putik ay umabot pa sa banta ni VP Sara na ipapapatay daw niya ang Pangulo, ang First Lady at si Speaker Romualdez kung siya ay mapatay. Isang pahayag na nagresulta sa mga impeachment talk laban sa kanya. Sa huli, ang hidwaang ito ay hindi lang away ng dalawang pamilya. Ito ay labanan para sa kontrol ng bansa at para sa susunod na eleksyon sa 2028. Ang tanong, sa gitna ng bangayang ito, sino nga ba ang tunay na talo? Ang mga politiko ba o ang sambayanang Pilipino? Kayo, mga ka-YouTube, kanino kayo kampi? Team Marcos o Team Duterte? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod nating updates. Hanggang sa muli!